Okay, karong kahaponon mga kaigsunan, ipadayon na to ang series sa People in the New Testament. Ikaw 152 na ni. O karong kahaponon mga kaigsunan, ipadayon na to ang pagtuon sa the life of Mary, the mother of James and Joseph. The mother of James and Joseph. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. Thank you for the soul winning that has been done with the married ladies and the young people. And I pray, dear God, that you will continue to bless this church with soul winners, disciplers. And I pray, Lord, that you will be the one to mold each and every one according to your word, O God. Salamat kay Lord sa opportunity nga nahimo minimong servant. And please allow us, O God, to honor you always sa among kinabuhi, Lord, so that mahimo sa aming fruitful nga mga Christians. Salamat kay Lord sa opportunity to preach once again. Please use me, empower me once again, dear God. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Puna natong tulo, mga igsoon, ang kaning atong pag-ila-ila ni Mary, the mother of James and Joseph. And we are now in number 4, her devotion in preparing spices. Nasayra na to nga namatay na si Christ. Unya ilang givisit dito sa sepulchre, mga kaigsunan. Kani si Mary, nag-apil ni siya sa pagpreparar sa mga spices. And mind you wala ni nila raise ila mismo ning gasto. Sila mismo. Mo ni atong gi-practice diri mga igsoon. If you want to do something for God, you need to invest. Nakasabot ta? So kani atong gibuhat diri is biblical. Kani si Mary, nag-appeal ni siya. So she joined the women in preparing spices and ointment for the body of Christ. Again naggikan sa ilang kaugalingong bulsa. Just like Lydia, iyang kaugalingong negosyo, naghimo siyag mga sanina para sa mga Kristohanon from her own pocket. So ingon ana na katamis ang pagpangalagad kung willing ka mo invest. Ug ingon ana sad kamingaw ang mga Kristohanon kung way ma-invest. And that is why Satan is trying his best to stop you from progressing. Kay wa man kay makuot. So kung wa kay makuot, magluya ka mga igsoon sa pagpangalagad kay sumsugot kag sa dili. Ang kana lang pagbisita, kanang mag-visitation, mag-soul winning. Makakita, madyog ka mga igsoon, anang kanang pagkaon, kanang paliton, hasta ikaw para sa imong kaugalingong baba, maglisod ka. Maluya ka na, oy, nya kapoy biya na magbaktas. Kapoy, oy, di ba? Nya matintal ka, uhawon ka, balit kag tubig, di ka kapalit. So, maluya ka madugay. O na ang yawa, ganahan siya nga, nakas kawadon ba? Para dili nimo ma-enjoy ang pagpangalagad. Pero unsa kanindot mga igsoon, if you have freedom, financial freedom, time freedom, health freedom, unsa kanindot sa pagpangalagad ana? And we can always ask the Lord's blessing and help us nga makapadayon gyud ta sa pagpangalagad sa Ginoo. So mo ni sila nakahatag sila sa ilahang time, nakahatag sila sa ilang treasure, and of course, they have the help na ilang gigamit mga igsoon, preparing the spices and ointment para sa lawas ni Kristo. In Luke chapter 23, verses 55 to 56. Ingon sa Bible mga igsoon, Aris 55, una, the Bible says, and the women also which came with him from Galilee followed after and beheld the sepulchre and how his body was laid. So nakaibaw naman tag kinsa ni mga bayhana. No? Ang mga Maria, nagkuyog, Mary Magdalene, Mary the mother of James. No, uban pa nga mga kuyog nila. So appeal si Mary the mother of James ani. Tanawa sa verse 56. And they returned and prepared spices and ointments and rested the Sabbath day according to the commandments. Naagid sila willingness to spend.
Willingness to serve. Mo nagingon ni Apostle Paul ba? Ang mga servants sa Ginoo dapat willing to spend and to be spent. Kay kung dili ka willing to spend and to be spent, dili ka servant. Kaya ang tinuod nga servant, wala man nangangkon sa iyang kaugalingon that even his life, wala niya gi-claim nga iya. Kini atong kinabuhi iya sa Ginoo at his disposal. Dili kita magbuot kano sa ta mga lagad, kano sa ta mosimba, kano sa di, kano sa ta motabang, kano sa di. Dili kita mo decide. As long as ikaw nagpaminaw ka sa still small voice of the Holy Spirit, there is prompting within. Mao gini inyong bantayan. Kung ikaw tinuod ka nga servant sa Ginoo, accepted ka sa Ginoo, once in a while, God will give you a prompting sa imo kasing-kasing. Mao gitawag the still small voice of the Holy Spirit. Ug kana nga still small voice, dili na siya mo go against sa authority nga iyang gibutang diri to make sure that you are guided by the Holy Ghost. Kay basig lain na nga espiritu ang naggiya nimo, kay ni go against naman siya sa authority nga gihatag sa Ginoo nimo. Ang Holy Spirit dili na siya maghatag og gubot sa iyang kaugalingong panimalay. Ang maghatag kanunay kagubot ang yawa na mga igsoon. So kung ang Holy Spirit mo guide nimo from within, ang kaning yawa mga igsoon, mo guide siya nimo. Na tintalon ka unya linglahon ka. Ingon ana ang buhaton niya, pero may bawaan nimo kung wise ka. Kaya nga naman, kani nga kuan gi-guide sa ako, murag contradict man sa gitudlo sa among pastor. Nya mo claim ka nga gikan na sa Holy Spirit, magkagubot ta. Kaya di man pwede i-lower down ako ang akong authority para taga-agway ang gi-guide kintahay sa Holy Spirit nimo. Nganong sa imo man na nahatag? Are you following? So, magkaguliyang ang buluhaton sa Ginoo. So, ang Ginoo, kanunay yun na siya ang flow sa message, sa instruction sa Ginoo, gikan niya, padung sa tao nga iyang gipili, gitawag og pastor karon sa kasimbahanan, unya kadto ipasa sa mga tao. Unsay buhaton sa yawa? Lawgawon. Tagaan kintahay ka og divine wisdom. Pero, negative kaayo og kuan kanang dating, di ba, kay nakontra man siya sa pamaagi nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa iyahang tao. So mo na bantayan nato. So kung careful ta, magbantay gyud ta. Basta dili gani siya in line sa mga buhaton diri, dili gyud na gikan sa Holy Spirit, gikan na sa lain espiritu mga igsoon. Kay sila nagkahiusad yun. Nagkahiusad yun sila. Kani mga babayhana. Walay nahimong marites ani. Tanan Maria ni. Napoy lain nga dili Maria. Pero ang ilang kuan man nagkahiusag yun sila. Mag-contact spices. Sige. Sa may imo ha. Nag-ana ba kung atong imaginon ba? Sa may naani mo ni ako mo ni ako itampo. Ingon na. So, na-come up yun nila mga igsoon nga ilang madadit to sa sepulchre. Mo na nakanindot kung dunay willingness. Now, love for Christ continues in practical acts of service. Nagi practical acts of service even when circumstances seem hopeless. Wa naman, patay naman. Patay na si Christ. To anagi, lubog na dito sa sepulchre. Pero ang ilang service, mga igsoon, nagpadayon. Kung unsa ang ilang devotion sa pagsunod-sunod ni Kristo dito sa Galilee, kung unsang ilahang serbisyo, samtang buhi pa si Kristo, nagpabilin sa dihang namatay na si Kristo. O di ba, matawag na to nga murag, patay naman, pero nga nga padayon magyapon mo. Amo na gitawag mga igsoon, real ang ilang devotion. Real ang ilang pagtuo o pag-ila ni Kristo. Mao nay dapat nato nga naa sa atong kasing-kasing. Kaning devotion ba nga bisag maagit naglibaong sa kinabuhi, ang atong devotion sa Ginoo nagpabilin nga intact. Dili kay atong ipasangil sa Ginoo ning atong sitwasyon. Ang Ginoo wa jud ko tabangi wa jud ko
Ayaw pasangin ni ang Ginoo kay ikay ni agi ang nagdana nga imong gisubay. Wa ka giyahe diha, ikaw mo ni agi diha nya pasangin lang nimo Ginoo nga nga gusbat ng imong kinabuhi. Di ba? Di kay kung musubay lang gyud ka sa kanang daan nga gipaagi sa Ginoo nimo, makaagi magyapon tag mga circumstances nga dili ta ganahan, mauyog-uyog magyapon ta, but you will never regret nga diha ka ni agi. Kay ngano man, there is always peace in your heart. Nagkagulihang pero naa kay peace. Pero kanang imuhang kaugalingong choices, mga igsoon, bisan pag og kanang kuan kayo, kanang sa peaceful kayo ang palibot ba, ikaw mo na storm. Kasabot na? Ikaw mo'y way kalinaw. Ikaw mo'y naghatag kagubot sa palibot. Sa ato pa, nagsubay ka sa imong gusto. Dili na iyas Ginoo. Kay kani sila, grabe na ning sitwasyon. Patay na si Christ, nagkatibulaag na ang mga disciples, pero sila, ang ilang heart, mga igsoon, ang ilang dedication, ang devotion nila ni Christ, nagpabilit, nagkundok sila, o nagbuhat sila, o something special para sa lawas ni Kristo. Ang ilang gi-offer, mga igsoon. Number 5, her role in the resurrection morning. Mary was among those who came early to the tomb seeking the risen Lord. Nagdumiha, kuyog siya dito sa Galilee, unya dito sa Galilee, nag-remind si Christ nga mamatay siya, unya babanhaw siya after 3 days. Kuyog pas Peter ani. Kuyog si Peter, kauban ani mga Mary, mga kaigsunan. So diri sa Mark chapter 16, 1-6. Yun sa Bible, verse number 1, and when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had brought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. Kanigyan na very early in the morning. Naagi blessing ani mga igsoon. Mo ni hinaot pa no ma-practice gyud nato mga kaigsuonan. So in order to win this morning, you need to also win the night. Sleep early. wa na ningog ay. Sleep early. Sa sinugdanan lisod jud kayo because your enemy will be you. Na kamo may kontra gyud ani. Ang inyong kaugalingon may kontra kay di man ka galew wa kana anad to kung sayo. Mura ba og kanang buhi kayo ka sa kagabihion. Og sa kwan pa mura kag kwaknit. Mura kag night owl. Nagsiga ang mata basta gabi. Pero buntag wag gyud galoya. So, balihon na to. Kuan maguna, body clock. Ang imo na andan ba? Kanya, for a long time, mao na imong habit. Mata kay kagabi unsay buhaton, wala ra, pero daghan kag makit-an nga buluhaton, ini kagabi kay active man ka. Pero ini kabuntag magluyaman. Mura bagway, way lami ilihok ikabuntag. Body clock na mga igsoon. So kung imo nang mausab, kung mausab na nato pagkaninduta, kay ang early in the morning daghang blessing. Daghan kaayong blessing early in the morning, preparing yourself to win. No, gihapinan nimo sa pulong sa Ginoo kay mao giniunahon nato. Ayaw dayon exercise. Sa di pa ang lawas, kalagsa. Amen. God first. Sa picture na ta, bugiro kita. Basta picture, God first. Pero sa tinud-anay lang, inigmata, dili God first. No? Cellphone din kuptan, unya kung masakpan, Bible mo gunigot. Bible daw. Bisag di, basta cellphone kay mong kuptan, mag-devotional ka, cellphone imong kuptan, masaag jud ka. Kay matintal man jud kag abli sa kisa kay nag-message nako no.
Unya mo pop up niya kani si Shopee maldito kayo, kalit nag-pop up. Di ba? So mo na nakapait daghang interference. So kung kanimo imong ablihan ini kabuntag, unsa may mga kuan ani kana mga baraw ani? Walay mo baraw, amo baraw ra imong kanang imong tabon-tabon. Muna ni mo baraw kay mo kalit ng ayog ka na mo na imong i-fight mga iso ng imong kaugalingon. So kung maanad ta, mausab atong badiklak, nindot ka ayo ma-experience ni nato very early in the morning. Kaning early alas 5, kaning very early alas 4 gyud eh. Very early in the morning, the first day of the week. Wala matag yung sayo kay Domingo na. They came unto the sepulchre at the rising of the sun. Ingon din sa verse number 3, and they said among themselves, who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? Kaya nagdaman silang spices, nagdaman silang ointment para ihunad nila dito sa lawas ni Kristo. No, og sa kwan pa kaning sa St. Peter pa, make up. Kana kay nagkuan na ilang hunaran dito si Kristo. So, nagproblema sila kay nga naman, puro man tababay, ani, kinsa may makadaog. Pag-abot nila mga igsoon, when they look, verse 4, when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. Dako kayo, pero na-rolled away na. Natingala sila. Verse 5, and entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment. And they were affrighted. Di ni pari ha, angel ni. Kaya nagsanina biyag taas. No? Clothed in a long white garment. Oh. Ngayon sila, tanawan ay pari, dito sa kwan, di na pari, anghel na. And they were affrighted. Nakwan sila, medyo nakuyawan sila. Unsa man ni? Mura nakalimot sila ba? Nakalimot sila. Kung ato ni padayon mga kaigsunan, ginimindan sila sa angel, and then sa ikaunom na ni nato isgutan. So makita nato mga kaigsunan ang ilang role sa panahon sa resurrection. Nindot kayo ilang gidala para i-offer nila sa lawas ni Christ. Unya, nagproblema sila nga kinsa may moabli na to, pero pag abot nila dito, naabli na. Ang problema lang, kaya na sila hunaran. No, yan, nakita nila, nakapilo na ang katong gipangputos sa lawas ni Kristo, nakapilo na dito. Kana, lesson ba na, nga sa di pa ka mubiya sa imong gihigdaan, mamilo jud ka, oy. Ang tanawa, example ni Christ, no? Banhaw niya, nagkatag diha, wala oy. Nakapilo. Gikuan yun na, gi-emphasize yun na sa Bible, mga kaigsunan, nga sa dihang, wala na, siya na, ang katulad lang sa nina niya, mo nabilin dito, pinilo. Ito yung giputo sa iyang lawas, pinilo. Ang mga Kristohanon karon, that is a sign of spirituality, kanabitang ing mata nimo diretso ra kaghawa di ka naghigda. Ayuhon po na nimo oy. Kay mo matter bi ana sa imuhang victory isip usa ka tawo. If you cannot arrange your bed, neither you can arrange your life. Daghan jud nag-ingon ana mga igsoon. Kaning tawo nga way pakabana sa iyang kwan, itsa ki itsa lang, nga sanina itsa. Kinabuhi anak katag kinana sa iyang utok ang katagdaan. Pero nay mga tao nga di jud sila ka antos ang nanay magkatag, ila yu ayuhon. Pag iswag ba, mo nay mga winner. Mo nay mga winner. Kaya diyo pa diyo mang di mahimutang hiwi man yun. Nay tabuan na mga igsoon, nang-apply sila, nang-apply. Amurag ako naman nagigamit isip kwan illustration. Giobserbaran sila. So sa room, gipalingkod diha mga applicant.
Ang uban, si kupot niya, excited kayo, si tinanaway sa usag-usa. Pero na usa dito nga, di-arrange ang mga magazine. Ana niya. Iyang pangayuhon, hiwi ang mga butang dito, iya gipag-ayo, niya lingkod siya. So to make it short, walay daghang istorya mga kaigsunan. Ang gidawat katong himos. Kay attitude maguna. Kini maglakaw ka, bisa ka lang mamalit mo sa grocery. Kita mo diha na nahog. Normal ba na nga naay item diha sa sahog? Normal na. O sa may buhaton may labian. Pero ang utok mga kaigsunan sa katong ako'y gahuga na. Maagian yan na ninyo, attitude man eh. Imo lang puniton, isaka niyo dito sa stante. Oh, dapay attitude ay. Gikuha na nimo, gibutang nimo sa imong cart, lakaw na ka, nausab imong una-una. Ibili na nimo bisag asa. Wala mahibong ka. Oil, tuwa sa may diaper. Ibong ano na may oil diri. Nga diaper man nga seksyon. Naagi tao nga di ka mao muuli kung asa niya gikuha. So kung adto ka sa balay ana, agubot kayo na kay ngano man kuhaon diri balik didto, ibilin diri. Kay kung gikuha ka diha, ibalik na nimo attitude na hapsay ra gyapon. Amen. So that is an attitude mga igsoon. So palanitan na usabay mo una-una, ibalik ko na dito ug asa na nimo gikuha. Kay luoy pod nang na-assign diha. Di ba? Magpundok na dito, kabantay mo to dito daghan kay nagpundok sa kanang cart dito nga lain og item kay sinuroy na atong mga trabahante napunan ilang trabaho. Kay nagkatag ang mga item. Kay naay mga tao nga wadyoy pakabana, way pakialam, attitude na mga igsoon. Si Christ nagpakita siya sa example, hipos. So kita mga believers man ta, ipakita nato nga liwat ta ni Kristo mga igsoon. Hipos. Mag-CR ka, ayaw biyae nga dili ready for the next person. That's an attitude. Whether naa ka sa inyong balay or naa ka labi na sa dili nimo balay, mugamit ka ni ka. Always prepare it for the next person to use. Attitude na. Di ba? Di kay libyuhan na nimo kay ikay mo gamit. No, ako na yusto man jud ko nga bisag na nasa amo ra. Ako yun ang spray hag alcohol before ko mulingkod. Ikaw human ako gamit, limpyuhan sa nakong balik. Ready for the next person to use. Dapat ingon ana mga kaigsunan kay maanad man ta. No, wala tay concern para sa uban. Gitudluan ta ni Christ ana mga kaigsunan. So, diri nindot ni nga lesson ato nagitan-aw diha, atong gi-appeal kay importante kayo na. Kay ingon pas panultion, cleanliness is next to godliness. Okay? So, in verse number 6, unsay giingon diri sa Bible, and he saith unto them, be not affrighted. Ye seek Jesus of Nazareth, kay bawang angel, kasi tuyo nila, which was crucified, He is risen. He is not here. Behold the place where they laid Him. Tanawa, asa, tanawa. Ang nanakitan, pinilo nga mga panapton. Amen? So, kung ato pag yun nang ipadayon, ako naman nagiputol, gipahinumduman sila sa angel, katong nahitabo sa Galilee. Unya, giingnan pagani sila sa angel, si Peter, kuyog man sa tuing na. Which is, giadtog yun nila, giingnan diri sa point number 6 nato, pero wala ni tuo mga kaigsunan, but only Peter, ni Dagan, og dali-dali dito sa sepulchre, aron na siya mag-wonder. Nakalimot sa si Peter. Well, ingon ana pag yun ano, tingali mo, takaybaw, pila na edad nila ato mga apostoles, pila na edad ni Peter ato, limtanon na, basig na nato'y, kanang kasi na Alzheimer na limot-limot na ba
Okay, nakalimot man gyud sila. So, diara ang ato principles ani. Those who seek Christ with eagerness and priority are often the first to experience His power. Hinumdumi na. Katong eager kayo, katong gi-priority gyud nila si Christ gyud. Mao to'y kasagaran, mao to sila gyud ang kanunay nga maka-experience una sa gahom sa Ginoo. So kaning mga bayhana ni sila gyud nakakita gyud og una gyud. And in fact, si Mary Magdalene mao'y giuna og pagkikita ni Kristo. Mauna kanindot mga kaigsunan kung ato gipakita sa Ginoo ingon ana siya kay importante sa atong kinabuhi, it means pirmi gyud siya ato giuna-huna ba. Kani mao ra magyud na silang una-huna gyud si Kristo. Kaya kung atong tan-awon mga igsoon, naka-prepare sila og spices nga expensive man na. Naka-prepare sila og mga ointment, expensive man na, pero nakaya nila. Kaya nako, ang katong mga naay-desire nga mga lagad si Ginoo magkalisod. No, mo to'y pinaka-offering nila, gidaan nila, padung sila sa kung diin si Kristo. Karon, wala man si Kristo sa sepulchre, naa siya sa church. So when you come to church, what did you prepare for the Lord? Unsa may mong giandam? Unsa ka kamalipayon o excited makakaigsunan para makita nimo ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi? Kay mao man ni ang dili man nato buhat ang mga kaning kuan nato nakita o nakatuna nato naa diri sa simbahan mga igsoon. So, pwede gyapon ni siya mahitabo nato upon coming to the church, meeting God, meeting Christ in the church. So mo na nakanindot. So kanin naay principle ani nga atong atong experience kaning pagpangita kang Kristo. Unsa ka ka-eager? Unsa ka priority nimo ang pagkikita ni Kristo? It matters. It matters. Muna sa atong panginabuhi, may experience na to, daghang kay favor. Dili kay lisod nimo i-explain sa mga tao ang imuhang nindot nga tinguha nila. Favor na. Pero kaning imo ra gitistingan, gisuwayan na nimo, agoy, mura kang nigkat-kat og lubi mga igsoon sa kalisod. No, before nimo makuha ang imong tinguha, mura kang nigkat-kat og lubi pero titaasa. Muna pag-abot na nimo dito, pero taasa naman ani kakuyaw man ni balik ta ubos. Oh. Pero tuwa na dito mga igsoon na mga lingin-lingin. Sabot nga na mga piring-piring diha to na dito sa taas. Layo kayo. Pero kung grabe imong pagtuo, ang ipa-experience si Ginoo nimo lubi gyapon, pero magbarog ra ka siyota, nara dihang arang bunga diha oh. Di ba mas lami magkuhag lubi nga reachable ra nimo ang bunga? Kanindot ana. No, sa mga pastor, o kung wala na sa inyo ha, abonuhi og yuta kanang inyong lubi hantud mo. Mura kag nahi chocolate hills dito sa inyo ha. Unya ang tumoy-tumoy lubi. Kaya na lubi nga og sa manok pa bantam ba. Nya tamis ra ba na siya og kanang sabaw, tamis og unod. Amo na nindot pa sa nayon. No? Bata pa namunga na. Murag Kristohanon ba? Bata pas pagtuo pero namunga na. Tamis kayo na. Mo na ilang kinabuhi, tamis kayo ikauban mga igsoon. Dili lisod giyahan, dili lisod tudluan. Number last, her legacy of faithful witness. Babay ha, insulto kayo sa mga lalaki ni. Kay sila mo'y una gisugo sa Ginoo nga ingnon ang mga apostoles. Ingnon ang uban nga mga disciples. So though not often mentioned, kani si Mary, her devotion places her among the first witness to the resurrection. Di-honor siya, na-appeal siya mga kaigsuonan, though wa kay siya na-mention sa Bible, pero naa siya dito, present siya. Nga naman, kani si Mary, sa ato nagisgutan sa primerong bahin ani mga igsoon, sa part 1, nga kung unsa ang matter og most sa iyang kinabuhi, naa siya dito.
No, kung kanusa siya needed, naa siya. Mao ni si Mary. Mao ni nahatagan siya favor sa Ginoo to become one of the witness sa iyang resurrection. Luke chapter 24, 6 to 10. Ingon sa Bible, He is not here. Ingon ang angel ha. He is not here, but is risen. Remember, tanaw sa gisulti sa angel, remember how He spake unto you when He was yet in Galilee, saying, the Son of Man must be delivered into the hands of the sinful men and be crucified, and the third day rise again. Ginimindan sila. O sa netabo, sa verse number 8, and they remembered His word. Praise the Lord. Nakahinumdum sila sa giingon ni Kristo. Hinumduman na sila sa anghel. So in verse number 9, and returned from the sepulchre and told all this thing unto the 11. Kaya naman si Judas, and to all the rest. Giingnan dayon in verse number 10. Kinsa man ni sila? It was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and other women that were with them, which told these things unto the apostles. Praise the Lord. The first witness of the resurrection. What an honor. Niya, ang sakit ani paminawon mga igsoon, and the apostles, they did not believe. It's just a tale. Pero si Peter, he rose up, nigdagan siya, padung sa sepulchre, and according sa Bible, mga kaigsunan, departed wondering in himself at that which was come to pass, na natingala siya. Kaya iya nakita, he beheld the linen clothes laid by themselves, nakapilo, and departed wondering in himself. Tanawa, nakita niya, nakapilo na mga panapton dito, niya nilakaw siya, nag-wonder. Sa kaya gi-wonder? Sa dayo nila gida. Naamanta siya dito sa Galilee. Kauban manunta siya. Tinungano man si Pedro, wa man siya nakahinumdom, kay wala siya nakadungog sa wali sa anghel. Ang nakadungog ra, silang Mary ra, mga igsoon, privilege. It is an opportunity nga makuha na to kung kita naata. No? Present ta. Monay bintaha kung nagsimba ta. No? Monay bintaha kung kwanta eager ta nga makakita o makadungog sa mensahe sa Ginoo, diha ihatag sa Ginoo nimo, and His message is already the power that we need. Because it will prepare us and will tell us what to do. So magdepende na lang na sa imong pag-receive, mag-wonder ba ka o fairy tale ra na. Istorya ra na. So magdepende gyapon na sa nakadungog. Are you listening? So mo ni siya. Dapat sa dihang madunggan ninyo mga kaigsunan, tuo na lang, dili kay aron ta madali. Tuo na lang kay gikan as Biblia. Anything came from this book, mga igsuon, from the Bible, nothing to be refused. Dapat walay kanang dudahan nimo, mag-doubt ka, dapat wala. Dapat tanan nga mabasahan, ma-receive nimo diha, instruction, warning, rebukes, imo ginatuhuan, nga naman, Bible na. This is our final authority. Amen? O kita, simbahan ta, naa may gisalig sa Ginoo nato. Usa may gisalig niya nato? Usa gisalig niya sa atong mga kamot? Unsa nga responsibility gibutang niya sa atong abaga? Nanawa, dili dayon mo katubag ba? Naglibog na yan. Unsa di ay, no? Great Commission lagi. Wa na may lain. Great Commission. The message of salvation. Naa sa Great Commission, mga igsoon. God entrusts the greatest message, the gospel, to faithful witnesses
regardless of their prominence. Bisag kinsa pa ka unsay status nimo sa kinabuhi, mga igsoon, we are equal. We are equally entrusted with the message of the gospel. So kitang tanan nagpaabot ang Ginoo kung kano sa ata mo response ana nga call. Na equally gina gisugot ta tanan. The moment you receive the Lord Jesus Christ in your heart as your personal Lord and Savior, you have given also the command to pass it on to the next person. Gimanduan ka to go to preach the gospel to the lost. So naana na nimo kung kano sa na nimo trabahoon, basta ato ning nakatunan, to delay is to disobey. To delay is to disobey. Di ba? Kaya ang obedience is the very best way to show that you believe. So dili lang kay words, I believe, but you did not obey. Your words is not the best way to show that you believe, but your obedience is the best way to show that you believe. So pasalamat tas kinabuhi ni Mary, the mother of James, mga igsoon, nindot kaayo ang iyang kinabuhi na ay mga prinsipyo nga angay natong hinumduman, mga igsoon, ayaw jud kalimti. Kaning early in the morning, mumatag kadlawon para mag-devotional, learn something new. O man importante god, do not stop learning something new. It will help you to win. No? Ayaw, ay sugot nga stagnant ka. Daghan kayo. Karong panahon na, it's so easy to learn. Daghan kay mga hacks. Ay lang na ka na mga lain nga hacks ba? Kanang hacker. Pero kana sa panimalay ninyo, daghan kay kag makaibaw ka sa na pag-repair. Daghan na kay mga instruction. So learn something new. Yung sa inyong balay kinakay ka ng mga kuan, manawag pa kag silingan sa uno pag-ayo. Hasta taod bumbil hasta taod og kanang mga unsa diha kanang mga screw ingon ana. Manawag pa kag silingan. Pagkuan ka ha, learn. Learn something new. No, every day. Saan kanino? Mo na kanindot karong panahon na kay na. Available na. Imo na lang i-type dito how to ingon ana. O i-type nimo manunga din ang mga So sa dihang maalamo na ka pag imo sa video how to kuan ikaw na sa imo butang dag video para makaambag sad ka dito sa mga nangilanglan og mga instruction. Ano ra gana give and take. Amen. But do not stop learning because learning is free. Free yourself to learn. Ikaw may walay panahon. Kunya, mura bag, hinumdumi gyud mga igsoon, ikaw ra gyud nagunahuna nga mapuno na imong utok. Walay kapunuan kung gusto jud ka magkat-on. There is no ending in learning. Always remember that. And those person who is eager to learn are always the winners. Pero kato mga tao nga, they are losers. Nagturo silang daog sila. Pero ang ilang daog di ay 20 years ago. Nagturo sila ng ingon anak yapon. Dili willing mo adapt. Nakasabot na? Dili willing mo adapt sa kanang mga new things. Ang dili ra nato pwede ilisan mga igsoon nga himuon natong bag-o kaning gisulti sa Bible. Kay di man ni siya ma-obsolete. Sa una, karon og ugma sa umaabot pa gyud hantos katapusan, ang pulong sa Ginoo di gyud siya madaan. Madaan na lang ang imong papel diha. Pero ang pulong di gyud madaan, buhi gyapon mga kaigsuonan. So mao ra gini, pero kanang mga buhat-buhaton nato sa kinabuhi, uy nay daghan mga improvement ana nga imong mabuhat uy. Ako ganahan kay kuana unsaon pagpasayon ang lisod. Mo ni ganahan ako kanang nakoy buhaton unya daghan pa akong buhaton.
Inigbuhat na kuan ni, napag-idea ni nga masayon ni. Hanton nga magkapaspas kay sigig improve. Di kay kung unsa nimo gibuhat sa primero, hanton na human, ingon ana ra jud. Walay mastery. Di ba? Unya ang imong human, parihara din indot. Yan ang lan ma-improve jud na. Kay kung ingana nimong attitude, hantod sa pinakakatapusan nimong gitrabaho, mangita pa kaglain. Ngano man? Kay nalingaw ka, kay nag-improve imuhang knowledge. Mo na mga kuan kanang kasagaran makadaog sa kinabuhi. Amen? So don't stop learning. Mo na mahitabo na siya sa early in the morning. No? Kay nindot kayo nakatunan nimo ikabuntag, ma-apply dai nimo dayon. Sa tibok adlaw, naadyo kay makitan, uy, ako mo man ni akong gikat-on. Oh. Diba, nagkasabot mo? So that is life, mga igsoon. Open. This is the university nga libre, nga open kaayo mga kaigsuonan every day. The Life University. Now, there's a lot of room to learn sa kinabuhi. But always, unahon yun nato ang pulong sa Ginoo para protected ka kay basig unsa na imong gikat-on ba, no? How to gossip. Sa nga di ta mahit na mailhan, no? How to lain naman na imuha, basig imo ba kanang how to kanang dautan. How to destroy naasad naman na. Na mahapinan ka ba kung unsa ikat-on nimo kanang mga nindot lang, kanang mga maayo ba, mo na ari kita una sa Bible. Do you agree? Naman agree ba mo? Dapat lang mo agree mo mga igsoon. God first, no? Bible first. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for the message and for the life of Mary, the mother of James and Joseph. Thank you, Lord, for her dedication sa iyang devotion. Salamat kay Lord, nakita namo ang iyang willingness to spend and be spent. I pray, dear God, na kamisad sa among pagpangalagad nimo, tabangi mi, Lord, nga dili mi kwintador, kundi willing mi nga mugasto og magasto ang among kinabuhi para sa imong buluhaton. Tabangi ang matag usa, Lord, nga magmalipayon sa pagpangalagad, ug mahitabo lang na siya kung giniyahan mi sa imong pulong ug dili mi magpabalda sa mga pulong gikan sa kalibutan, discouraging us and diverting us into a worldly way sa pagpanginabuhi. Salamat kay Lord sa mga gi-prepare nimo nga mga agianan nga among subayon. Please help us, Lord, nga madanagan pinaagi sa giya sa balang espiritu ang kanang mga gi-prepare na nimong agianan for us. Using your word, O God, please help us to be a believer and a follower so that Satan will not be able to deceive us. So salamat kay Lord usab sa invitation tonight, this afternoon. I pray that you will bless your people to kneel down before you, to pray, to thank you, Lord, to praise you, to honor you. Salamat kay Lord na ikaw sobra ka maayo nimo sa among kinabuhi. There is no enough word to emphasize your goodness. Thank you so much, O God, and help us to honor you this afternoon in this invitation. This is for your glory, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ipanalaginan ka.